Ito ay kwento ng isang batang bunso sa pamilya na may pinagdadaanan at mga karanasan sa kanyang paligid. Ma'am, Oh, pasok ko po ako. sige, ito ba ako muna ko? Mag-iingat ka pagpasok mo ha. Salamat po. Sige, mag-iingat ka. Si Bunso ay laging masunurin. Lagi siyang sumusunod sa utos ng kanyang pamilya kahit hindi siya nagsasalita. Nakakapagod isipin. Pero di ko alam kung ano ba yung dapat kong gawin. Ano yung sisimulan ko. Ang daming what if sa isip ko. Ang daming tanong, kaya ko ba o hindi. Kasi pansin ko, si mama, ako na lang lagi niyang nakikita. Pero si ate, hindi man lang niya mautusan. Galing akong school pero ako pa rin gumagawa ng dapat gawin. Ang mga ginagawa. Ayos lang. Sana isang araw mapansin din nila ako. Maramdaman din nila ako na may halaga ako dito sa loob ng bahay namin. Ay, nakakapagod pero kakayanin ko to. Sa kabila ng kanyang pagiging masunurin, may lungkot na nararamdaman si Bunso. May sulat ka na? Wala ka nga eh. Ba't parang Pero okay ka lang? Pero parang ako naman eh. Okay, good morning class. Stand up. Kamusta naman ang mga kailan na nakakita sa inyo? Paula, Okay naman po ma, masaya naman po. ikaw, Jane. Kamusta ka? Medyo medyo ako pero okay naman. Pero parang mas malungkot naman dito si Andrew. Ano, kamusta ka? Wala po ako, ma'am. Sigurado kung okay ka lang? O sige, pwede mo kayong sumuko. Kamusta yung mga assignment niyo? Nagawa niyo na ba? Yes po. Lahat na may gawa. Okay, very good. So, ang itatapos natin ng lesson is about sa pagsasalisay ng nararamdaman. Isa dito yung dapat matuto tayo sa pagsasabi ng mga nararamdaman natin. Dapat matuto tayo na ipahayag din ng maayos sa lahat. Di ba, Andrew? So, kapag sinabi mo sa iba yung nararamdaman nyo, may possibility na maintindihan kayo ng iba at alam din nila kung paano kayo. Okay? Okay, class. Pasa nyo na yung mga activities na pinagawa. Okay. Thank you, Paula. Okay, class. Tumayo na kayo and class dismiss. At kung payment ka, sige na, pwede na kayo. Bye po, ma'am. Sige, ingat kayo sa pagpapayag. Ma'am, pero kung ako yung nagawa ko ba ako sa nanay? Hindi, wala naman. Pero kasi naman sa kanila ang pagpapayag sa klase. Okay ka lang ba? Sigurado ka? Ito kasi yung nakikita ko sa mga kami yung pinag-ulit mo. Kasi ma'am, ano ko akong pagsabi. May makikinig ko sa nararamdaman ko sa bahay ko kasi ako ko kasi nga sa family ko. Mga kapatid ko. Hindi ko naman po alam kung may hindi makikinig po sa akin. Kaya mas pinipili ko na lang kung manahimik. Kasi Nandito naman ako. Picture mo ako. Ito lang kung sabi, pwede ko lang sabi sa akin. Sabi ko ako, ano na, nararamdaman mo naman nila. Pero hindi mo nararamdaman ko sa akin. sa lahat ng mga isip ko kasi hindi ko po alam kung
Yung mga pamilya ko sa akin sa mga pagtawanan ng damilaan. At yung mga kaklase ko, yung mga kapatid ko sa akin. Kaya, mas pinipilit ko ito na yung wala rin yung sabi ng kapatid ko sa akin. Siguro ang mahalaga sa sabihin na makapagtawalan ko na. Kasi yung mga klase na may bibigyan sila, pwede mo sila pagkatawalaan. Pero hindi ko na nabigyan yung nararamdaman na naman. Para yung makita ng mga nararamdaman. May pamamilikan. Tuloy ko po ang mga kaya ko. Salamat po sa pagkatapos sa pamilya. Next day po, naging okay ko ako kaya hindi ko nakakita pa nga ako din sa inyo. Kaya ko agad po pero yung hindi masaya. Siyempre, mabigat po eh. Sige, okay na lang yung pera mo kung saan tayo na yung sa libig mo. Maganda na po ako pa. Maraming salamat. Pag-iingat ka ako. Thank you po. Asa kaya si Andrew? Hindi ko nga alam eh, hindi ka ba nakikita? Pasok ka ba? Hindi. Baka mamaya, pauwi na mo. Hintayin na lang natin naman. Sige. Lloyd! Tara na tayo! Sama ka naman sa amin. Sige, babalik ako. Papakanin na ako ng mama. Ma, hindi na harap. Oo, hindi ko ka na. Kamusta yung school? Okay. Magpaparin po sana nyo na ako ng mag-alala mo naman ako na ito po yung mga. Ay naku, hindi ka pwede umalis na yung maraming gawain sa bahay. Wala akong katulong. May minsan lang naman po ako paalam. Naglalala naman po ako. Kanina pa yung si Ate, sabi niya magpapaalam na muna. Kaya nga eh, hindi na ako nangyayari. Doy, ano? Tara na! Hoy! Magana mo kayo ba? May kakapit ka sa marami siyang nakain dito sa bahay. Sinalis huli na kayo. Wala kayong ginagawa. Bili natin na lang pa. Dahil pwede na si ate hindi na eh. Si ate yung busy o nandito ang malaki yung may ginagawa. Minsan lang naman ako eh. Mamaya, tapusin mo lahat ng gawain bago ka maglawas-labas. Tingnan natin mo, busy o. Ay, hindi ko na po ako. Sige. Ikaw, Carmen, ano ba pinagkakabalahan mo dyan? Kanina ka pa lang sa cellphone. Lahat ng gawain ng kapatid mo na yung gumawa. Ano, ganyan ka na lang ba nagdala? Maawa ka naman sa kapatid mo. Ano, hindi ka matitigil dyan? Ano naman yung cellphone mo? Sino mo nagdala? Ano ka na online? Yung kapatid mo na yung hindi mo. Lahat ng ipapasok na yung wala na sa doon. Ano ba? Itapat ang tignan. Ano ba, Carmen? Ako na lang tignan dito. Ilagay mo na lang sa gamitan. Di ba yung stress ako sa inyo? Sakit-sakit na ng tiyan ko. Mamaya na gagawin ko naman yan eh. Pagkakos na nito, kaya sinabi ko tusan mo. Yung mamaya nyo hanggang hapon, wala na naman nagawa yan. Kawawa na yung kapatid ko lagi na naman tusan. Ikaw, ano nang ginagawa mo dyan? Magdagag ka na kasi doon. Basta wala na si Doy. Dami ko ito sa akin. Sila lang ako tusan ko pala. Gumawa ng gawain ba ako? Andoy? Andoy? Hindi ko kasi namin nakakausap. Nay? Nay? Nakita ako sila doon. Nakita ako ng kwarto. Oo, ano nang kaya? Bakit? Ba't may Nakusap ko sa akin rin kasi naglalaro ko ng AA. Sayang to. Pag-aaral na namin, mag-exercise na. Wala akong matapos to. Ano ba yan? Puro ka naman nakutis sa kapatid mo. Kawawa naman yung kapatid mo. Lagi ko na lang isutusan. Kapatid mo, nag-online games ka lang. Bakit ba na eh? Hindi ka ang pera. Hindi nga ako binibigyan ng pera. Nagkalat pa kayo. Kaya ako na siya lagi ang tusan. Aso mo sila Gusto ko naman siya eh. Doon sa kwarto, nakita ko, bumigyan. Mata-mata.
Anak! Anak, Anday! Anak, napapansin ko natin parang tahimik ka. May problema ka ba? Kung may problema ka, anak, huwag kang mahiya magsabi kay nanay. Makikinig sila kami sa iyo. Pinag po ako na yun. Huwag ko yung magandala. Paalam po ako. Sigurado ka ba? Bakit kaya kalungkot ni Andoy? Sabi niya may problema siya. Di niya lang sinasabi sa amin. O baka dahil sa pag-uutos ko sa kanya na sobra-sobra na dapat ako yung ate, ako yung kumikilos. Hindi yung palagi na lang siya. Uy, bakit daw umiiyak? Kaya okay lang po ako. Okay lang, pero nakita kaya kita kanina nung sumilip ako dito sa pinungan ka kasi utusan sana kita eh. Kaso nakita ko, umiiyak ka, tapos malungkot ka. Alam po, naramdaman ko lang kasi ako lang yung lagi nakikita. Ako lang lagi natutuso. Nahirapan din po ako. Sabi sa inyo. Dapat pag ganyan, sinasabi mo sa akin. Pasensya ka na kung ganyan yung opinion mo sa akin as ate, hindi mo lang talaga dapat na responsibility ng lahat eh. Kung naman na may pagkukulang ako, syempre, ako yung ate, dapat ako nang gumagawa ng gawa ng bahay, hindi ko dapat pinaaksa sa iyo lahat. Kaya pasensya ka na, ano kuya? Pasensya ka na rin sa amin anak, kung nakaka mo, hindi ka namin nakikita. Kaya kahit ano magtanong sa akin ng ate mo, pag ganyan bagay, sabihin sa akin, hindi pwede sinasabihin mo yung ganyan. Ang kwento ni Bunso ay paalala na bawat miyembro ng pamilya ay mahalaga. Dito, natutunan ng pamilya ang kahalagahan ng komunikasyon at pakikitungo sa isa't isa. Alam ko din naman na may pagkukulang ako kasi... 3, 2, 1, action! Sabi mo mag-ready na. Ready na ba? Hindi yan passion mo ito. Ayun na.